Noong unang panahon, sa isang tahimik at malayong pook, ay may mag-inang naninirahan. Ang ina ay si Aling Rosa, isang masipag at mapagmahal na babae. Ang kanyang bugtong na anak naman ay si Pinang, isang batang lumaki sa labis na pag-aaruga at paglalambing ng kanyang ina. Dahil mahal na mahal ni Aling Rosa si Pinang, hindi niya ito masyadong pinapagawa ng mga gawaing bahay. Kaya naman nasanay si Pinang na walang ginagawa kundi maglaro. Madalas siyang utusan ng ina na tumulong sa pagluluto, pagwawalis o paghuhugas ng pinggan, ngunit lagi niyang sinasabi na alam na niya ang mga iyon kahit hindi naman talaga. Dahil dito, hinayaan na lamang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Nanghina siya at hindi makabangon upang gawin ang mga gawain sa bahay. Dahil dito, napilitan siyang utusan si Pinang na magluto ng lugaw para sa kanilang pagkain. Sinunod naman ni Pinang ang utos ng ina. Inilagay niya ang bigas at tubig sa palayok at isinalang ito sa apoy. Ngunit habang nagluluto ang lugaw, naisipan niyang lumabas upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa kanyang pagkalibang sa laro, nakalimutan niya ang nilulutong lugaw. Nang bumalik siya sa bahay, sunog na ang lugaw at dumikit na ito sa ilalim ng palayok. Bagamat nasayang ang pagkain, nagpasensya na lamang si Aling Rosa. Kahit papaano ay sinubukan naman ng kanyang anak na tumulong. Habang tumatagal, hindi pa rin gumagaling si Aling Rosa. Kaya napilitan si Pinang na siya na ang gumawa ng mga gawain sa bahay. Ngunit dahil hindi siya sanay, palagi siyang may hinahanap. "Inay, nasaan po ang posporo?" tanong niya isang araw. Sinagot naman siya ni Aling Rosa kung saan iyon nakalagay. Makalipas ang ilang sandali ay muli na naman siyang nagtanong, "Inay, nasaan po ang sandok?" Ganito nang ganito ang nangyayari. Halos lahat ng bagay ay hindi makita ni Pinang kaya paulit-ulit niyang tinatanong ang kanyang ina. Isang araw, dahil sa sobrang pagod at inis sa walang tigil na pagtatanong ng anak, napasigaw si Aling Rosa, "Naku Pinang, sana magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin." Natahimik si Pinang nang marinig iyon. Alam niyang galit na ang kanyang ina kaya hindi na siya umimik. Tahimik siyang lumabas ng bahay upang hanapin ang sandok na kailangan niya. Ngunit nang sumapit ang gabi, hindi pa rin bumabalik si Pinang. Kinabahan si Aling Rosa at tinawag-tawag niya ang anak, ngunit walang sumasagot. Dahil sa pag-aalala, napilitan siyang bumangon kahit mahina pa ang katawan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin nakita si Pinang. Tinanong ni Aling Rosa ang kanilang mga kapitbahay kung may nakakita sa kanyang anak, ngunit wala ring nakakaalam kung saan ito napunta. Para bang naglaho na lamang si Pinang na parang bula. Isang umaga, napansin ni Aling Rosa ang isang kakaibang halaman na tumubo sa kanilang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri iyon, ngunit inalagaan niya ito. Diniligan niya araw-araw at binantayan hanggang sa ito'y lumaki. Pagkaraan ng ilang panahon, nagbunga ang halaman. Labis ang pagtataka ni Aling Rosa nang makita ang bunga nito. Ito ay tila hugis ulo ng tao at napapalibutan ng maraming maliliit na parang mata. Bigla niyang naalala ang kanyang nasabi kay Pinang noon, ang kanyang hiling na magkaroon ito ng maraming mata upang makita ang lahat ng bagay. Napaluha si Aling Rosa. Doon niya napagtanto na tila nagkatotoo ang kanyang nasabi sa anak. Sa labis na pagsisisi at pangungulila, patuloy niyang inalagaan ang halaman. Tinawag niya ang bunga nito na Pinang bilang pag-alala sa kanyang anak. Sa paglipas ng panahon at sa palipat-lipat na pagbigkas ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya, ang prutas na may maraming mata. At mula noon, ang pinya ay naging paalala sa mga tao na maging masunurin, masipag at mapagmahal sa kanilang mga magulang.